Ang nagustuhan ko dito, meron na tong heads-up display. So, makikita mo dito yung speedometer mo. Na-meet nila yung 84.28 per liter. Wow, grabe to. Grabe naman katipid to. Okay, itong easy natin, meron siyang automatic dual climate change. Climate controls. So, kamusta ka, EV? Maulan na araw po sa ating lahat. Anyway, kakaumpisa ko lang, bumagsak naman yung ulan. Pero, hindi tayo mapipigilan yan. Trabaho natin to. Anyway, ayan, sa dami ng mga nagsisilabasan ngayon na mga electric SUVs dito sa Pilipinas, halos loaded sa features, technology, and comfort yung kanilang mga ino-offer. But, ang tanong is, ano ba yung swak sa lifestyle at needs mo? So, now, meron tayong bagong kasama ngayon. The Chery Tiggo REV, ayan, Luxury Edition CDM. So, ang haba. Anyway, isang plug-in hybrid electric SUV na 7-seater, okay, pang pamilya. So, ayan, pwede kang mag full electric sa city drive. And kung long distance travel naman, of course, meron tayong gasoline backup. So, again, ito, pag-usapan na natin itong electric vehicle na ito. Let's go! So, umpisahan natin sa exterior. Kanina, inikot ko na to bago umulan. Yun, napansin ko, premium and modern. Yun yung aking first impression dyan. So, mas sleek, mas simple, at elegant yung overall na look nito. Sa side naman, meron tayong two-tone na alloy wheels na 18-inch na. Then yung side mirror niya, foldable, meron na tayong integrated turn signal, at dito naman sa may taas niya rito, meron tayong roof rails. Sa likod naman, mapapansin mo yung kanyang magandang true type na LED tail lamp. So, sa taas niya, makikita mo yung spoiler, tapos nakadikit yung kanyang, nakadikit talaga. Anyway, hindi nakadikit. Integrated yung kanyang brake light sa taas. Then, sa taas naman niya, meron tayong dolphin antenna. So, sa baba ng tail lamp natin, nandun yung mga lettering ng Chery Tiggo REV at yung kanyang LE na C-DM na lettering. So, sa baba nun, mga sensors na yung makikita natin. So, pagdating sa cargo space nito, ayan, basahin ko na lang din, 'di ba? According to sa specification na binasa ko, meron itong 1,179 liters na cargo capacity kung nakababa yung kanyang third row. By the way, pwedeng ibaba yun 50 by 50. So, ayan, flexible din naman yan. Yung second row niya, 60 by 40, pwede mong ibaba. Dito naman tayo sa kanyang powertrain, no? Ayan, the Tiggo REV uses Chery's Super Hybrid Technology. Meron itong 1.5 liters turbocharged inline 4-engine using Myler cycle. So, nakakabulol to kung i-memorize ko. Anyway, with electric motor and dedicated hybrid transmission. So, ang drivetrain nito is front-wheel drive. So, pagdating sa kanyang battery, okay, meron itong capacity na 18.16 kWh na kayang tumakbo ng up to 130 kilometers yung kanyang EV mode. Kung combined range naman, gas and electric, by the way, ang fuel capacity nito is 60 liters. Kaya niyang tumakbo ng 1,400 kilometers of range. So according to DOE, sa record nila, ayan, ito yung claim nila, na-meet nila yung 84.28 per liter. Wow, grabe to. Grabe naman katipid to. Pero full charge and full tank naman. Dito sa interior, ang una mo talaga mapapansin dito, itong kanyang floating touchscreen na may size of 15.6 inches.
And syempre, mapapansin mo rin agad itong malaking instrument cluster na may size of 10.25 inches na kita mo na lahat yung mga kailangan ng driver dito. So for connectivity, okay, meron tayo ditong wireless Apple CarPlay and wireless na rin yung ating Android Auto. Meron tayong USB charging port dito na Type A at Type C and wireless charger natin. Yan, 50 watts. So, ang bilis nito. So, another patungan ng cellphone. So, meron tayong dual cup holder. Ito yung mode selector natin kung gusto mong mag-normal or eco mode. So, meron na ring sports mode syempre. Then, anyway, dito, hazard button. So, kung gusto mo mag-EV mode or HEV, so, ito yung mga manual controls for our AC or aircon. So, sa ilalim nito, meron tayong malalim na compartment at meron ng cooling functions dito sa loob. So, ayan, pwede kang makapagpalamig ng mga inumin mo rito. Plus, ang nagustuhan ko dito, meron na tong heads-up display. So, makikita mo dito yung speedometer mo. Then, kung naka-on yung ating tinatawag na cruise control, itong adaptive cruise control na nga pala ito, yan, makikita mo rin dito. Dito sa manibela niya, makikita mo yung start button dito. Ikaw na balang mag-set dyan. So, ang nakaset dito, itong kanyang 540-degree camera. So, as you can see, di ba? Kitang-kita mo na dyan. So, 360, pwedeng 3D, pwedeng 2D. So, ang ganda ng kanyang camera. So, dito naman, media playback natin. At syempre, dito makikita mo dito yung controls din para sa ating instrument cluster. Ayan o. Kita mo dito yung ibang mga details na kailangan ng driver. At kung gusto mong kausapin etong sasakyan, sabihin mo lang, "Hello, Cherry." Diba? Or, i-press mo lang yung ating controls or function niya dito. Yan, pwede ka na magsalita. So, "Hello, Cherry." Okay, diba? Para naman sa comfort, okay, itong easy natin, meron siyang automatic dual climate change. Climate controls. Meron tayong dual zone automatic climate control. Meron siyang ionizer dito. So, isa pang maganda dito, meron tayong multicolor na ambient lighting. Yan, maganda to pag gabi. Then, ang maganda, soft touch, halos na yung materials natin sa buong cabin. So, premium na premium, di ba? So, pinaninindigan niya yung pagka-luxury edition nito. At, syempre, yung ating malaking panoramic sunroof na nabubuksan ito halfway. Ewan ko lang kung naulan pa. Pero nabubuksan yan halfway. Ayan, sara na natin. Then, meron tayong sunshade kung mainit ang panahon. Pagdating naman sa seats niya, okay, ang ganda ng pagkaka-leather niya. So, ang ganda ng leather design din, of course. Then, naka-heated and ventilated na yung co-driver at driver side natin. Plus, yan, naka-power adjustment na tayo dito sa driver at co-driver din. Plus, dito sa driver, meron tayong lumbar support. Dito sa driver, meron tayong lumbar support. Iba yata yung nasabi ko kanina. Anyway, kung hinahanap ko naman yung gear shifter niya o yung gear selector niya, ito yung sa reverse, normal, and drive. So, okay, dito na rin yung kanyang electronic parking brake. So, dito naman sa side, ito yung controls natin for our headlights. So, dito na rin yung buttons niya for the fuel cup. And yes, pwede natin buksan yung ating tailgate mula dito. So, hindi mo na kailangan bumaba. So, yung mga windows natin, yan, naka-automatic up and down na lahat ng windows. So, loaded, no? Then, according to Cherry, yung binasa kong brochure, meron itong Cherry app. So, again, hindi ko lang nagamit kasi hindi ko siya dinownload. But,
Again, kung gusto mong matry, syempre, ayan, tanong mo na lang sa Cherry kung saan ka bibili nito. So, eto naman yung kanyang napaka-cute na remote. So, ang gaan niya. So, yes, pwede mong i-on yung ating EV kahit nasa labas ka, lock and unlock. Then, meron din siyang, ayan o, gusto mong i-open yung trunk natin dun sa likod. So, naka-passive or keyless passive entry na tayo. So, wala tayong buttons dito ng start button kasi pagpasok mo pa lang, bukas na yung EV at pag inapakan mo na yung brake, ayan, magre-ready na siya. So, ready to go na. So, pwede mo na siyang paandarin. Okay, maluwag din kahit papaano dito sa kanyang second row. So, tatluhan dito. Then, yan, meron tayong tatlong headrest. So, meron tayong dual cup holder dito just in case wala namang uupo. So, isa pa dito, meron tayo ditong aircon vent na meron siyang dual adjuster o dito. Okay? Pwede mong i-adjust yung kanyang mga vent. So, again, pwede doon, pwede dito. Anyway, sa baba, meron tayong USB charging port. Okay, Type A and Type C din. Then, doon naman sa sa baba doon, meron tayong extra pocket doon. So, backrest pocket. Then, dito rin. At kung kailangan mong i-adjust itong kanyang upuan, kung nandito ka man, at nasisikip ang cut, wala namang tao dyan, okay, pwede mong i-adjust dito. So, again, di ba? Luxury, di ba? Kaya nga luxury edition. So, magugulat ka sa presyo nito mamaya. So, wala to sa ibang mga 7-seater. So, nice. Okay. Pwede namang i-adjust yung natin dito mga upuan kung gusto mong i-bend pa. So, again, leather seats. May speaker tayo dito. Meron tayong mga hawakan. And, of course, meron tayong ilaw dito. Then, yan. Na-enjoy mo yung sunroof niya kapag nandito ka sa likod. So, nice, no? So, dito tayo. Upuan natin dito sa likod. So, dito sa likod, hindi siya ganun ka spacious. So, hindi siya ganun kaluwag. Ayan o. Ganun na lang natitira sa aking tuhod. So, yung headrest natin, halos mauntog na tayo. 5'6" pala tayo. But, again, pang bata lang talaga dito. Yung mga maliliit. So, 5'6" ako. Baka masikipan na kayo dito. Pero, again, kung wala namang choice, di ba? Why not? Dito ka na talaga upo. So, meron tayong cup holder. Yan, lagay ng cellphone dito. Then, may mga speakers tayo. Both side. At meron tayong lamp dito. So, yun lang ang meron dito sa likuran. Alright, sa ating driving experience natin sa Cherry Tiggo REV, yes, ang sarap niyang i-drive sa city man or sa expressway. So, na-try natin dito yung ibang-ibang mode. Again, meron tayong eco, normal, sports mode. Yung sports mode niya, sobrang tulin. Yes, kung overtaking lang naman, pwede to. Then, of course, ang isa sa nagustuhan ko dito, since na 7-seater siya, pang family, yan, 6 kami bumiyahe, patagaytay, yan o, yung kanyang visibility dito, yes, mataas. Kita mo lahat. So, maganda rin yung mga panels natin, lalaki. And even here, kita mo yung mga information na kailangan natin. Yes, kahit na matraffic or na-traffic kami, meron tayong lumbar support and of course, meron tayong air ventilation na hindi nagiinit yung likuran natin. Since na ang dami naming daanan din na lubak and even sa Tagaytay, ginagawa yung mga daan doon. So, hindi ganun karamdam dito sa loob. Yes, naalog tayo, but again, alam mo naman na hindi nakakailo yung sasakyan kapag maganda yung suspension niya, di ba? So, goods yung kanyang suspension dito kumpara sa mga ibang mga na-try na natin na mga SUV. Over experience natin, smooth, easy to drive, comfortable, even me and my wife and yung mga nakasakay sa likod, na something na bagay na maging family daily use.
So mga ka-EV, yan yung mga nakita natin dito sa Chery Tiggo REV. So ang tanong nga nung isang content creator, magkano? Magkano nga ba? Okay. Ang presyo nito is 1.598 million pesos. Almost 1.6 na. Pero loaded naman to sa safety features, high-tech na itong EV na ito. At syempre, 7-seater pa. So, pang-family talaga ito. At kung gusto mong mag full EV while in the city sa mga short trips, pwedeng-pwede to. At yan, kung gusto mo naman ng long distance na ayaw mo mag-charge o maghanap ng charging station, pwedeng-pwede rin naman itong EV na ito. So, again, this is the Chery Tiggo REV Luxury Edition C-DM. Yan medyo mahaba yan. Pero, yan, kung gusto mong matry ito, punta lamang kayo sa mga malapit na dealership ng Chery. Okay? So, this is Mart and you're watching EV Channel PH. Stay charged. Drive this electric.